Natawa ako dun sa ano nila kagabi. Ngayon, nagla-live sila ngayon. Actually, nagla-live sila ngayon. Pati ba naman yung ating dasal? Inaalipusta? Yan bang ugali ng iglesia ni Manalo? Ano ba ganyan yung mga ugali ninyo? Ah, yung dasal nyo nga na puro paghihiganti, hindi nga namin pinapakialaman. Tapos yung aming dasal napakatino, inaalipusta talaga nila. Grabe sila. Natawa ko doon sa, ano, sa The Revealers, no, doon sa kanilang live. Puro sila pangalipusta. At meron palang episode pala si Kaburnok pala, anak ni Candy Pangilinan, inalipusta rin ng The Revealers. Totoo sinasabi ni Kristo na ang kanyang ang iglesia, ang kanyang alagad ay makikilala sa tunay na kulay nito. Ngayon, yung aking ginawa kagabi, galit na galit sila kasi hindi sila nakaporma. Ha? Sobrang galit na galit yung The Revealers sa gabi kasi hindi nakaporma yung kanilang midan doon sa programa. Kaya pati ako inaalipusta. Yung kanilang mga comment doon sa kanilang live ngayong ginagawa nila is puro pang-aalipusta. Abala, ano sabi na si Higot ay Jando pala, Jando. Tiko na ba kayo? Ganyan. Kanina ko pa pinapakinggan yung live nila, talaga ang sama ng kanilang mga bibig doon eh. Talaga napakasama ng kanilang bibig doon. Pati ba naman yung aking pagro-rolling pinapakailaman, sabi ko nga hindi lang ako moderator. Kapag moderator lang ako, hindi na ako pwede bang maghayag ng gusto kong ipahayag kasi moderator lang ako. Kaso sabi ko, hindi lang ako moderator. Ano sa akin si ano? Yung The Revealers, hindi papatulan yan. Hindi papatulin yan, bro. Yun na nga. Yun na nga malaking ano doon, sabi ni Jared Almasora. Yung The Revealers, hindi papatulan yan, bro. Pinatulan kasi ni Brother Wendell kasi itong si RMG Aguila is namimerso na sa ating mga pare, kaya natalaki ni Brother Wendell yung hindi dapat talakayin. Hindi ko, siguro ad home hindi makapagpakita ng muka. Akala mo, ginamit nila yung sinabi ni Kristo. Ang maniwala sa akin kahit di pa nakita sa akin ay mapalad. Paano alam mo yun? Kailangan sampalatayanan kayo? Gamitin yung yung sinabi ni Kristo. Kaya hawa-hawa na sila. Unang Korinto 15:33. Hawa-hawa talaga sila. Akalain mo naman yung kanilang mga pinagsasabi doon talagang hindi maganda pakinggan. Simula nang ako'y nagbukas ng TikTok, pinakinggan ko yung kanilang mga pinagsasabi doon, puro talaga atake below the belt, puro atake personal. Hindi naman yung ginawa yun sa live natin, ha? Wala naman kaming ibang ipinangalan kay Midan na masagwa. Yung Panganiban, hindi galing sa akin yun, Huy Revealers. Binasa ko yung comment section. Nakita naman doon, di ba, ni-replay nyo yung video? Nagbasa lang naman ako. Wala naman akong sinabi na sa akin galing yon. Sabi, yang si Midan, ayan si JC Panganiban, aka Midan. Akin ba galing yun? Binasa ko lang naman yun. Sabi niya, ito palang puto por punto, chismoso. Masama ba magbasa ng comment? Masama ba magbasa ng comment? Kung ayaw itatanan yung comment dyan sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi naman masama ang magbasa ng comment. Unang-una ha, papaalala ko lang ha,
Hindi masama ang magbasa ng comment. Kung nagbasa man ako ng comment, karapatan ko yon dahil ako ang host ng punto por punto. Binasa ko. At sa kabilang sa mga binasa ko, kabilang sa mga binasa ko mga comment doon, ministro daw itong si Midan. Ngayon, kung yan itinatanggi nyo, karapatan nyo yan. Tsaka nagalit sila nung gumamit ako ng isang senaryo. Yung senaryo ba, yung ang dating daan doon sa kanilang ginawa na programa sa General Trias Cavite, may pumasok, nagpapakilala, tinanong siya, membro o ministro? Membro o ministro? Sagot, membro lang ako, membro lang ako. Eh, nung in-interview na ni Sandoval, isa pong ministro ng Iglesia ni Cristo. No wonder hawa-hawa yung mga pinagsasabi ninyo. No, sabi niya ngayon, indirectly sinabi ni para sinabi ni Jando, ay hindi, ministro ka. Bakit sinabi ko ba ngayon? Sabi ko lang, wala tayong magagawa. Meron namang nangyari ganito. Nagbigay lang ako ng example. Oh, talagang hawa-hawa naman kayo diyan. Ha? Yung nung The Revealers, puro atake personal. Puro pang-aatake, pang-aalipusta ng mga words. Hindi magandang pakinggan sa nagpapakilalang iglesia daw ni Kristo. Ha? Mga words na hindi magandang pakinggan sa nagpapakilalang iglesia daw ni Kristo. Tapos, yung mga words nila, grabe, pinakinggan ko. Gusto nyo makarinig ng kanang mga pinagsasabi? Ha? Ito, tinan nyo, pinapakinggan nila tayo. Ito, to. Ikaw yata. Kanina, kumpirmado ka, siya yung nakaharap mo. Ngayon yata. Narinig ba ninyo kanina? Siya yung nakaharap niya sa Dipolog. Ngayon may yata na. Oy, ano ba naman tong punto por punto na ito? Pointless. Very pointless. Nakakahiya. Di malaman kung talagang fix yung kanilang mga pinagsasasabi. Mga sinungaling, pabago-bago, nakakahiya yung punto por punto. Huwag nyo nang padala ng Gcash dyan. Nangihinayang ako sa piso na pinadala ko kay Darwin Gitgano. Ha? Ikaw nagpadala ng piso? Bot-bot ni mo. Ha? At saka yung nagpapakilala kasi na Latigo Umandam. Sabihin nyo lang kung mali, kung hindi yan taga-Dipolog. Kasi kamukha yung taga-Dipolog na nakaharap ko. Okay? Ano nangyari doon sa Dipolog? Isang membro ng iglesia na tinatag ni Felix Manalo, pasensya ka na, hindi kayo matawag sa diretsyo ng pangalan. Kasi wala naman sa ugali ninyo, wala sa pananalita ninyo, na kayo yung iglesia ni Kristo. Ha? Wala sa pananalita ninyo, wala sa pag-uugali ninyo, ang sinasabing iglesia ni Kristo. Wala. Kaya pasensya na kung hindi ko kayo matawag sa pangalan ninyo. Di nyo nga ako matawag sa pangalan ko, tapos pangalan nyo, papatawag nyo. Kung tatawagin ko kayo sa pangalan nyo, iba naman sa mga pinagsasabi ng mga bibig ninyo, lilitaw na ako pa nang luloko sa sarili ko. Alam ko naman na hindi kayo ang iglesia ni Kristo. Kunwari ka pa dyan. Sino ka mang host ng The Revealers na yan? Kunwari ka pa. Inaamin ng pasugo ninyo eh. The Church of Christ has totally becomes the Catholic Church. So hindi nga kayo ang iglesia ni Kristo. Kunwari pa ito, no? Sabi niya, hindi ko daw sinunod yung rules ko daw kagabi. Ano sinunod yung rules? Sinunod ko yung rules. Kayong iwas ng iwas. Yung paglipat, hindi naman tinatanong kung ano ang nakasulat sa retraction. Yan mo yung tanong ni Brother Wendell. Lipat-lipat ng lipat. Ginamit ko yung rule number 5. Yung no fallacious arguments. Kung ano ang tinatanong yun, nasagutin. Kaso hindi nila manipula yung yung ruling ng punto por punto. Kaya eto, bumabanat sa kanilang live. Puro pang-aalipusta ang mga pakinggan ninyo nila.
pa nako-construct yung buong tanong. Sumingit na si Wendell Talibong. Oh. Rajando, huwag mo pahintulutan na ganyan, Rajando. Huwag mong ipahintulot. Diyan, platform natin to. Napapahiya na ako, Jando. Hindi ko kayang sagutin, Jando. Huwag mo ipahintulot. Mali! Ganun lang. Mali ka, palpa ka! Ang ibig sabihin na Brother Wendell na huwag ipahintulot, yung pinapayagan ko si Midan tumakbo sa ibang isyo. Hindi naman yung tinatanong, pero nililiko niya. Ang sabi ni Peter, yun ang wag kong ipahintulot. Itong mga The Revealers na ito, mga napakasinungaling nito. Ha? Ang mga pinagsasabi ninyo sa inyong programa, wag daw ipahintulot daw, platform natin ito. Ang ibig sabihin ni Brother Wendell na wag kong ipahintulot yung pagsagot ni Midan gamit ang retraction. Hindi naman tinatanong ang retraction eh. Bakit ka lumabas ng retraction? Tandaan ninyo ha, doon sa programang yun, ako ang host at moderator. Hindi ako moderator lang. Host and moderator ako. Nasa akin yung desisyon. Ngayon, eto. Ako naman ay patas sa naturang talakayan. Pero hindi ako patas sa paningin ng INC sa talakayang yun kasi hindi nangyayari yung kanilang gustong mangyari. Nangunawaan ko naman yun eh. Nangunawaan ko naman yun. Halimbawa ganito, nagtanong si Brother Wendell about doon sa nakalagay sa official gazette. Ang sinasagot ni Midan, yung retraction. Sabi ni Brother Wendell, may nakalagay ba? Sabi ni Midan, wala. Kasi binabasa ni Midan yung retraction. So, paano magkakasalubong yung argumento? Yung ginawa ko, sinush ko ka ChatGPT. Para makita ko, ano ba nakalagay doon? Ano ba tinaype ko kagabi? Ano ba ang nakalagay o nakasulat? Di ba yung tinanong ko? Kasi wala akong alam kung anong nakasulat doon. Sinabi ko ba kay Brother Wendell, meron ka bang kopya niyan? Pwede mo bang ilabas? Wala akong alam doon eh. Ha? Kunwari pa kayo. Kaya ko nga, tinatanong Brother Wendell eh. Sabi ni Brother Wendell, nandyan. Sabi naman ni Midan, wala. Brother Wendell, pwede mo bang ilabas? Kasi si ChatGPT, tinanong ko si ChatGPT. Nilabas si ChatGPT. Sabi naman nung isang member ng The Revealers, unreliable si ChatGPT. Kaya ako nilabas si ChatGPT kasi sabi ni Brother Wendell may nakalagay, sabi ni Midan wala. Para matapos ang usapan tinanong ko si ChatGPT. Ang resulta meron naman pala. Pero sabi ng The Revealers, unreliable yan. O sige, ikaw Midan na maglabas ng sinasabi ng ng Court of Appeals, ikaw maglabas. Naglabas ba siya, di ba hindi? Wala akong alam dyan eh. Ano bang alam ko dyan sa bagay na yan? Ang sa akin lang naman, ilabas kung ano yung totoo. Kasi hindi lang ako moderator. Ibig sabihin, hindi lang pag-moderate ang kaya kong gawin sa programang yon, kundi ang hosting. Kung gusto ko bilang host na ilabas ang totoo, karapatan ko yon. Ba't yung pinipigilan? Ha, The Revealers? Moderator. Hindi ba moderator siya? Ba't siya tumutulong? Hindi ako tumutulong. Wala nga akong alam eh. Kaya ako nga tinanong si ChatGPT kasi wala akong alam eh. Tinutulungan ko daw. Ba't ayaw nyo? Diba? Basa tayo ng mga comment dito. Okay. Ray, good morning bro JD. Nag-abang mula dito sa Coronadal City, South Cotabato. Sabi naman ni Aniba Kalsing, The Revealers yan, ayaw magpakita ng mukha, dapat dyan the hiddeners kasi nagtatago.
Tayo naman simple life, morning, all naway, pagpalayan tayo ng Diyos amang nasa langit. Sabi naman ni Shepot LC, hello po, Eleanor Hizola, good day. Good day, ano to? Kilo? So, tapos 10 pala, simula. Kala ko tapos 10 pala simula. Okay, simple life. Nakapag-move on na ako kay MC Arthur na damay. Sabi ni Reden Agoho, good morning Bro Jando at sa lahat ng BBP members watching from Atimonan, Quezon. Sabi naman ni Ray, maligayang pabalik Bro JD. Sabi naman ni Shepot LC, Far East lang daw Pinas. Sabi na kanilang pasugo, we have never thought in any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Yun ang sabi ninyong pasugo. We have never thought in any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Sabi naman ni Juscoro and Carques, good morning po sa lahat at sa iyo Bro JD, watching from Cebu City. Sabi naman dito ni Mark Lester Tablada, good morning Bro Jando, watching from Pangasinan. Manolito Ginitaran, anong TikTok account ng INC na yan bro? The Revealers. Ito yung kanilang, magpabala ng Gcash. Sino mo sabi mo bigyan ka ng Gcash? Sinungaling ka pa. Yung Gcash namin, para yun sa pagpapatayo ng building. Patayo ng building, ng permanent office ng healing and exorcism. Para dun yun. Huwag mo sabihin sa akin, suportado mo yun, The Revealers. Nagpadala daw siya kay Darwin Gitgano ng Gcash. Bakit? Suportado ka ba sa Office of Healing and Exorcism namin? Magsisinungaling ka pa eh. Pakinggan nyo ha. I-replay nyo yung simula ng live nila ngayon. I-replay ninyo. Pati ba naman prayer natin inaalipusta? Prayer yan to the Holy Spirit, inaalipusta mo? Matinding kasalanan niyang ginagawa mo, kung sino ka man. Ha? Kakaiba ka. Merong kasalanan hindi ang papatawad. May sinasabi ang Biblia na may kasalanan hindi ang papatawad. Tapos yung prayer namin, pa sa Holy Spirit, inaalipusta mo. Ang kapal sabihin, Iglesia ni Cristo? Iglesia ni Cristo. Kunwari pa kayo dyan. O, tingnan yung mga kanilang pananalita, ang sama-sama. Ato? Mga magandang gabi po sa lahat ng mga manonood mula sa The Revealers at saka sa Punto por Punto ng YouTube channel mula sa Katoliko. Tayo po ay naririto sa kanilang... Tingnan mo, yung kanilang live, 2 oras na. 98 lang nanood. Tapos ang lalakas ng loob na tira-tirahin tayo. 2 hours, mahigit sa 2 hours nagla-live dun eh. 99 lang yung kanilang views. Ano ba naman yan? Bawal daw sa kanila yung comment na malaswa, pero nilait nila Latigo. Hindi ko nilait si Latigo. Si Harrywood. Hindi ko nilalait si Latigo. Ang sabi ko kay Latigo, huwag kang mag-chop-chop ng video. Kung meron kang reklamo next week, ikaw naman schedule namin. Palalait ba yun? Ha? Sabi ni Harrywood ito sa kanila. Tinan yung mga comment nila. From La Peña, AD 29. Pasensya na ka, Robby. Nakatulog ako kahihintay. Ang daldal kasi niya. Yung mga comment sa kanilang live sa TikTok. Ano pa? Tingnan yung mga comment nila dito ha. Ang daldal alaga ni Talibong.
May reklamo kayo? Pasensya na kayo ha, hindi nyo kami kontrolado. Pati ba naman si Nash Benavides, dinamay nila. Sabi nila, si Nash Benavides hindi kontrolado ang punto por punto. Talagang hindi niya kontrolado ang punto por punto. Bakit? Dahil siya ay kaibigan lang naman namin na mahihinga ng tulong kapag may debate at hindi available si Russia. Siya yung aming dati kasi ang aming official moderator si Roland Pards ng Puro Kamatuuran. Nagkataon si Roland Pards may ibang ginagawa. Hindi siya available. Hindi na lang nandyan si Russia Vista. Ngayon naman, may mga pagkakataon na si Russia hindi available kaya kami kumukontak doon kay Nash Benavides. Ngayon, so hindi kontrolado ni Nash Benavides ang aming programa. At totoong sinasabi ni Nash Benavides, hindi kayo makakapagdebate sa punto por punto kung hindi kayo naka-open camera. Tama, yun ang protocol namin. Pero dahil matitigas ang mga ulo ninyo, ha? Dahil matitigas ang mga ulo ninyo, ayaw nyo magbukas ng camera, ang reason nyo, privacy nyo yan, ginalang ko lang. Masama ba yun? Ginalang ko lang naman eh. Kayo lang naman itong mga katalakayan namin sa puto por puto na ayaw maglabas ng muka. Kayo lang naman yan. Ginagalang na nga namin yung desisyon ninyong privacy tapos kami pa lalaitin ninyo. Kung i-stricto ko yan, makakalaban kaya kayo? Ano? Sa darating naman nila, tatalakayan ko yan. Sabi nyo sa live nyo, sabi ni Nash Benavides, hindi ka makapag-debate sa punto por punto kung walang open camera. Kailangan tagal-kalak open camera. Sabi naman niya, ba't nangyari ang debate? Wala namang open camera. Ngayong Lunes ng gabi, i-strictuin ko yan. Hindi ko lalaban ba kayo? Tira-tira kayo dyan sa live ninyo? Tira-tira kayo dyan sa live ninyo? Ha? Yung mga banat nyo naman. Buti nga. Ginalang ko yung desisyon yung privacy. Ako pa pinasama ninyo. Hindi talaga nitong The Revealers, ano? Basa pa ako ng comment dito. Sabi dito ni Senas Tomas, tapos nanawagan manood ng kanilang show at hindi sila umuobra kay Nash at Boy Letra kasi tindig nila sila mabasa sa Bible at hindi tugma Letra Registered Security Exchange Commission sa lahat big letter. Mabasa sa Bible, ang tanong kayo ba yan? Sabi nila, kami yan, palpak! Sabi ng pasugo ninyo, the Church of Christ has thoroughly becomes the Catholic Church. Kayo ba yan? Wari pa to? Sino sinabi ng pasugo ninyo? Sabi, inamin pa ni Cesar Sinita at saka ni Michael Sandoval, ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Tanong, kayo ba yan? Nuwari pa to. Ang gusto ko, pag nakabalik tayo rito, maganda akong topic na gustong talakayan laban sa kanila. Nuwari pa to mga taong ito. Basa mo na ako saglit. Add more, tro? Kwa. Sabi naman dito ni Sinas Tomas, kayo nakakahiya, Malakas Iglesia Negosyo Corporation Founder Felix Manalo. Wala na Rice Milo. Ubus na Rice Milo. Ubus na. Away kuya. Hindi. Wala si kuya. Ito si kuya si school. School si kuya. Rice Milo giaway ka ni kuya. Bata, yun talagang bata magsalita. Dagan. May tumatawag sa akin. Wait lang ha.
Okay, tuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Tumawag kasi yung mama ko eh, kaya... ito tayo ngayon sa sa next naman tayo. Sabi naman dito ni Ilas Boyles, mga bakako na sila Bro JD. Shepot LC, hindi nga nila mapakita mukha nila na makipagdebate. Akalain mo, gamitin ba naman si Apostol Pablo na hindi doon nakita ng iglesia yung kanyang mukha nung siya'y nangangaral, ha? Hindi nakita. Ang mangyayari kasi, talakayan. Tapos, dinaan niya doon kay Kristo, ang hindi nakakita sa akin bagamat naniwala. Ang layo naman. Ang layo naman ng context niya. Ang mangyayari, talakayan, dinaan mo kay Kristo. Di naman talakayan ginawa ni Kristo doon. Ito pa, doon kay Apostol Pablo, Galatia 1:22. May talakayan ba sinasabi doon? Wala naman ah. Yan, sama, yung parcel mo. Uy, parcel naabot na. Out of delivery? Dinaan na, padulong na. Okay, ka Sainara. Ay, open mo, anad. Sa gunso na si Divine na ron. Gunso na si Divine ka ron. Ikaw na kung naka-Divine na mabe. Bida ako, may kung ano naniniya. Okay. Bida. Ito naman tayo nga, sabi naman dito ni Shepot LC, buti na lang, wala ako TikTok. Yun lang, wala ako TikTok. Sinadya nila na doon sila sa TikTok para nakatago. Okay lang naman yun. Yung TikTok lang nakakapanood. Sabi naman dito ni Antonio Paculba. May sinabi ako kagabi. Sabi ko, Brother Angel, sabihin unofficial sila. So, hindi lahat ng sasabihin nila, paniwalaan natin kasi di naman official na katuruan ng INC. Nagreklamo yung isa, ay mali daw. Pinaliwanag pa niya. Pero hindi ibig sabihin na hindi totoo sinasabi namin. Sinabi ko ba yun? Ang sabi ko, unofficial kayo, hindi kayo official na tagapagturo ng INC, unofficial kayo, ibig sabihin, hindi lahat na sinasabi nyo kailangan paniwalaan. Yun ang sinabi ko kagabi Pero di ko talaga maano yung mga style nila sa kanilang live. Kung pakikinggan nyo yung live nila, sama talaga ng kanilang pinagsasabitin nyo. Pag ikinirin ko, kita nyo, sabi ni Robin, maganda. Napakatindi mo talaga, critics. Maganda yung tanong para pilipitin ninyo yung totoo, pero mahina. Ang tanong mo ba, Wendell, hindi yung categorical. Kasi wala namang pagpipilian ng... Ito pa isang tanga. Ay, sorry. May categorical, meron o wala. Hindi ko malaman kay Jando kung kumain na o mahina talaga sa comprehension eh. Magsulat ka kasi, bro. Jando? Categorical yung tanong Tapos sasabihin mo, wala. Pambirang moderator to. May binanggit ba ako o wala? Yun. Yun. May binanggit. May binanggit o wala. Edi may categorical. Ano yung sinasabi mo dyan? Tingnan nyo ang karugtong nito. Tingnan nyo. Vice President mo niyan Pinuputol niya Ito, karugtong. May binanggit o wala. So, categorical yun. May binanggit o wala. Counter objection po muna, Brother Jando. Ano yun? Anong counter objection mo? Ayun. Una po, mamaya ipakikita namin yung video tungkol sa bagay na yan. Pero ang gusto ko lang po mangyari sa pagkakataong ito, ang tinitindigan ko po na kanyang kasinungalingan ay terminong may suhol. Yun ang tama, may suhol. Bakit kailangan niyang itanong na may binanggit ba siyang walang suhol? May suhol nga Wala po akong Tingnan niyo yung ginawa nila dito. Sila ay nagreklamo kasi sinabi ko na walang categorical sa tanong. Unang pagkabanggit ni Brother Wig na talagang walang categorical yon.
May sinabi ba ako? May sinabi ba ako na walang sinuhulan? Yung ba tanong ni Brother Wendell? May sinabi ba ako na walang sinuhulan? Yun ang tanong ni Brother Wendell. Hindi categorical yun eh. Tapos nung sinabi niya, may sinabi ba ako o wala? Ayun, lagi nang wala. Yun ang categorical na yun. O yung mga revealers, galit na galit talaga, no? Sobrang galit na galit sa akin. Magalit lang kayo. Go ahead, go ahead, go ahead. The more kayong magalit sa akin, the more ako nabibless. Sige nyo ako. Paratangan nyo ako kung anong mali. Ano pa itawag nyo sa akin ng mga names na hindi maganda. Bahala kayo sa buhay nyo. Ituloy nyo lang yan. Nabibless ako. Okay? Tuloy nyo na. Nabibless ako pag tinitira nyo ako ng ganyan. Sige, go ahead lang. Sabi naman dito ni wait lang. Lakas ng ni Divine, TV ni Divine. Okay, Ray, dapat itawag sa kanila IDNC at hindi INC. Iglesia daw ni Cristo. Iglesia daw ni Cristo. Hindi ako naniniwala sila Iglesia ni Cristo kasi inaamin ng kanilang pasugo eh. The Church of Christ has totally becomes the Catholic Church. Hindi naman sila naging Katoliko. Diba? Hindi naman sila ang naging Katoliko. Ang kanilang reasoning yan ay bunga ng pagtalikod. Saan mo nabasa sa Biblia na ang buong iglesia natalikod? Wala. Actually, naghamon si Paul Aliman yan eh. Naghamon si Paul Aliman yan sa kanilang sentral, patutunayan ng total apostasy. Walang nag-response. Walang nag-response ni isa man sa kanila. Nalalaban sa temang yan. May tumatawag na naman ulit. Wait lang. Ito problema ito kasi wala siyang load. Tatawag-tawag siya, wala naman siyang load. Sige, ating anuhin. Tawagan natin yung kanyang linya. Yun lang ha. Ito matawag eh. Tawagan ko muna ito saglit. Okay. Sabi naman dito, Mark Lester Tablada, liko-liko ang mga sagot nila. Nahilo ako, tuloy di ko makatch up kagabi. Ang tanong kasi nasa official gazette ang tanong. Ang sinasagot kasi ang laman ni Midan, yung retraction. Kaya talagang ayaw sa lubungin yung ni Brother Wendell, yung reason. Yeah, kaya yun, nagkakagalo. Ako naman yung inaipit sa gitna kasi ako yung host and moderator. Ako naipit sa gitna. Kaya tinatanong ko siya. Diba? Lang muna ha, paringin ko muna ito. Calling. Naligo ko gikan niya, ganihara. Ganihara, pinuntak minggoy nimo. Ikaw mo tubag. So, okay, tuloy tayo sa babasa ng ating mga comment at basahin ko lang ito nito. Number. Wait lang muna, tawagan ko muna ito isa. Tawagan ko muna ito isa. Yung aking kumpare. Tawagan ko muna ito.
Walang mag-ring. Okay, basa naman ako rito. Sabi ni Carmen Gahilioma. Good morning, Bro JD. Watching from Dumaguete City. Uy, Dumaguete, galing ako dyan nung nakaraang araw. Grabe. Namit ko may namit ako pamilya doon sa Sambuanguita nung ako'y nagsimba nung linggo sa Sambuanguita doon sa San Isidro. Namit ako doon pamilya. Sabi nila kalok-alike ko to ni Jando. Si Jando Labado ka ba? Sabi ko, oo. Picture tayo. Anak ko, pati ba naman ako? Wala nang... Ano ba naman? Pati ba naman ako? Wala. Wala na ako load. Ano ba naman to? Wait lang ha. Try ko lang. Baka wala na ako load. Try lang, baka wala na ako load. Wait lang muna ha. Double check ko lang. Kailan ba ako last nagpa-load? Tawaga balik. Nag-expire na di ay. Okay, so nag-expire na, load ako ulit. Expire na yung load ko eh. Ngayon dito lang tayo sa combo lang tayo. Combo para mura. Combo tayo. Next. Basta yung nangyari kagabi talaga sa kanilang talakayan. Galit lang na sa akin yung mga The Revealers kasi hindi nila na control yung rulings. Kasi nung dati may pumasok doon. May pumasok look at that. Lagi, look at that. Ito na. It's Kakamura. Kakamura. Talaga si Divine. Okay, yung nangyari kasi nung nakaraan, nalala ninyo, si Brother Angel yung moderator noon, at ang pumasok isang member yan ng INC, panay control kay Angel Santos. Kaya ako napagalitan sa Brother Angel kasi kinokontrol nila si Brother Angel nung panahon yun eh. Kaya yun, nung nangyari kagabi, hindi nila ako makontrol, kaya ito, nag-alboroto sa kanilang live. Puro ad hominem mga binibitawang salita. Ano naman yan? Bakit puro ad hominem? Sabi din ni Ilas Boylas, ingana na sila Bro JD. Mga bakakon, bisan paglubaon, di gumangkon. Sabi ni Ilas Boylas. Si Ilas Boylas sabi na hindi ako namuna nilo, hindi na makontak kung kontak ko nun. Hindi na makontak. Wait lang. Tawagi balik kay Palakaw na Okay. So, ito naman tayo ngayon. Dito naman tayo kay Josie Lau. Sabi ni Josie Lau, revealers daw pero sila mismo ma-reveal sarili niya. Meaning, duwag sa harapan, matapang lang kasi nakatago. Siguro, takot lang talaga siya makita facial expression niya pag mataob siya. Ito naman, sabi naman ni Sun in Sky, manood kayo sa TikTok ng The Revealers, puro lang personal attack at panglalait lang. Ha 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 ha. Pare-pareho lang mga members nila. Proud pa sila sa grupo pero di man magpakita ng mga mukha. Kalain nyo? Ha? Nakontak na nako. Okay. So, akalain ninyo, akalain ninyo, yung kanilang banat, puro atake, puro mga below the belt statements. Ay, nako! Pinapakita nyo lang na lugi kayo. Pinapakita nyo lang na talagang nalugi kayo, hindi kayo makapag-move on. Siguro kayo nakatulog kagabi, ano? Layo, raba ka. Paingon ako, layo, raba ka, ayo, dot. Okay.
So, ano ba maganda yung mga ano nyo, ha? Sabi di ba dito basa pa ako dito ng mga comment, na? Sabi dito wait lang nga, sana ba ako doon? Eto, takot silang makita mukha nila nagtatago sa dilim. Yun talagang lugar nila, no? Sabi ni Shepot LC Iglesia, no, Manalo, 1940, nauna pa daw ang Ajinomoto. Tata Diaz, ahinsi nga bro, incomplete nga sila. Sabi naman ni Delphine Rabago, buenas bro, shout out dire, Zamboanga City, God bless. Shout out sa taga Zamboanga City. Josephine Lopez, good morning. Waste of time magipagtalakayan sa mga walang mukhang ipapakita. Galit na galit sila kay Kaburno kasi walang muka. Pero sila, talaga lang ipagmatigasan. Okay, magalit kay Kaburno? Hindi nga kami nagalit kay Dino Diaz na ayaw talaga papakitan ng muka eh. Pero ito, papakitan namin ng muka, ito ay tanda ng sinseridad. Tanda ng sinseridad yung aming papakita ng aming mukha. Bilang patotoo na kami, totoo ang mga sinasabi namin dito, kaya kami nagpapakita ng mukha. Ang problema dyan, ayaw papakita ng mukha kasi hindi sila opisyal na tagapagturo. Mark Lester Tablada, blasphemy ang ginawa nila, di nila alam Diyos ang Espiritu Santo, kawawa, hindi nila alam. Yun na nga. Yung panalangin dapat sa Espiritu Santo, hindi dapat laitin yun. Hindi dapat laitin yun. At yung daloy naman ng dasal naman is ito ay daloy ng ano. Ang sabi nila doon, naku, ano ba naman to sila magdasal? Hingi ng hingi. Naku, ang laki na kanilang pangangailangan. Sabi ng isang The Revealers, ang laki na kanilang pangangailangan. Ano ka ba magdasal? Ha? Hindi ba tayo nagdasal kasi malaki ang ating pangangailangan? Sabi niya, ano ba naman to sila pag yung kanilang dasal, loobin, ano yan, yung nandoon sa prayer na humihingi, bigyan mo po kami, mga ganun ba? Sabi niya, laki na pangangailangan ng mga ito. Natural. Alipustahin ba naman yun? Kung yan ang gusto ninyo, bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Gusto nyo alipustahin yung dasal para sa Holy Spirit, bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami, yung aming dasal sa Holy Spirit, totoo yun. Kasi may sinasabi sa Bible, may pagkakasalang hindi mo papatawad. Kaya hindi kayo mga alipusta ng dasal para sa Holy Spirit. Lalo na kung ang dasal na yan gawa ng Iglesia Katolika, na siyang tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia ni Kristo ay ang Iglesia Katolika, inaamin niya ng pasugo nila. The Church of Christ has totally becomes the Catholic Church. Kaya itong mga The Revealers na ito, nagpapakilalang iglesia daw ni Kristo, hindi ako naniniwala sa inyo. Pinarehistro nyo lang yan sa ganyang pangalan, pero hindi kayo ang iglesia ni Kristo sa Biblia. Alam niyo kung bakit? Kasi sinasabi ninyong pasugo, the Church of Christ has totally becomes the Catholic Church. At dahil hindi kayo ang Catholic Church, hindi kayo ang Iglesia ni Kristo. mga banat nyo ha? Mga banat nila puro ad hominem. Live ng The Revealer sa TikTok, puro lang ad hominem. Sama naman. Puro ad hominem. Ha? Pahinga natin. Yon, kailangan lang kasi dahil meron na naman po tayong maibibenta sa ating business ay sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Medyo meron tayong magandang balita tungkol sa business po natin. Salamat sa Diyos po. Kahit sa pamamagitan po ng text ay nakakapagtrabaho tayo. Ano? Salamat po. Naririnig ka kami. Sana all may business. Ano ko na lang yung tanong kasi hindi kayo nagkaunawaan. Ang presentation kasi ni Midan is may sohol.
Ang tanong ni Brother Wendell, walang suhol. So, dito, Oh, bakit mo itatanong yung walang suhol? Si- Sa makatwid, galing kay Jando, mali ang tanong ni Talibong. sa makatweet May para kay itik si Jando, Talibong yan, nahihinaan siya kay Wendell. Yun pa, Loko. kuya. Inis na inis ako dyan kay Jando eh. Napaka-bias eh. Ayan, kanina pa bias yan. Don't worry. Expect nyo na yon. Expect. sabi niya, nahihinaan daw ako kay Brother Wendell. Ano nahihinaan? Nahihinaan ako kay Midan. Ang tanong, ano ang nakasulat sa official gazette? Ang sinasagot, yung retraction. Sana ko nahihinaan kay Midan, hindi kay Wendell. Ba't niya ako binabaliktad? Kay Wendell ako nahihinaan. Alam mo, naman kasi nung yung mga taong ito. kung gaano kasinungaling, ha? Ha? Sabi ni Carl, ayaw nila pumunta sa TikTok kasi sayang ang money sa YouTube. Eto ang sagot. Ayaw namin sa TikTok kasi unang-una kontrolado nyo. I-mute nyo kami kung gusto nyo, di ba? Pangalawa, wala kaming platform sa TikTok. Pangatlo, anong pangatlo? Hindi lantara ng TikTok. Tingnan nyo sila ha. 2 oras na sila mahigit nagla-live. 2 hours, 47 minutes, and 14 seconds. Ang kanilang views, 89 lang. Ha? 89 lang sa kanila? Eh ako naman dito, 52 minutes lang, may 97 na ako. Tago kasi yung TikTok nyo eh. Alam nyo kasi hindi kayo official tagapagturo, kayo nagtatago kayo. Kasi pinagbabawalan kayo ng mga aral. Oh! Wari pa to. O, ito naman si ano naman. Si Luigi Anthony Plaida, si Latigo, pinutol pa ang video. O, tamo? Ang sabi ko kay Latigo Umandam, huwag kang mag-chop-chop ng video dyan, tapos iibahin mo ang sentido. Mas maganda dito kung meron kang reklamo, next week makipag-schedule kang makipagtalakayan kay Brother Wendell Talibong. Yun ang gawin mo. Hindi panglalait yun. Totoong sinasabi ko, imbitasyon yun. Huwag kang chop-chop ng video dyan. Ang gawin mo na lang, kontakin mo kami, sabi mo, talakayan ka kay Brother Wendell Talibong. O baka naman takot ka kay Wendell. Baka yun. Takot siya kay Wendell Talibong. Kaya hanggang ano lang siya, hanggang chop-chop lang ng video, konting salita, naka-face mask. Naku, ano ka ba naman Latigo Umandam? Ito na lang, para mas klaro. Ay, puro, para ka lang, champa-champas dapin-daplin, no? Sa tawid, champa-champas dapin-daplin. Mas maganda ganito na lang. Total, may reklamo ka naman. At sa tingin mo, mali kami. Pasok ka na lang next week. Tatanggapin kita. Latigo Umandam. Pumasok ka na lang at makipagsubukan kay Brother Wendell Talibong. Yan ha? Yan, mag-usap tayo. Much better nga, pag-usapan natin paano natalikod ang buong iglesia. Bakit kayong mga INC umiiwas sa topic na yan? Ha? Oh, tuloy natin dito. Ibang klase ang hiddener. Religious discussion pero kasinungalingan ang pinapalabas. Sabi ni Cesario Teogalbo. Okay, simple life. Ayoko manood sa kanila, baka mahawa pa tayo sa kasinungalingan niya. Nag-live ako doon,
may putol sa na nanonood. Sinagot ko ng mabuti sa mga natutunan ko sa PPP. Di na ulit nagtanong, natamaan sa sagot. Galing, galing. Tata Diaz, kaya nga bro, ano yan? Karupad nyo ang ang open cam. Pambabastos kasi nila sa atin yan at pambubuli. Magaling sila mambuli pero pag sila masapol ng salita natin, galit. Oh, yan, 'di ba? Pag sila nasapol salita, banta na. So sila, lakas nila mambuli. Okay, mambuli. Hindi ugali ng tunay na iglesia ang mambuli. Sabi ni Kristo, ang nagpapakataas, kanyang ibababa. Wala pa ako nakitang bully na mapagkumbaba. O, ako dito. Ikaw yun, marunong magpakumbaba. Subukan nyo. Ako dito, kahit na ang taas-taas ng aking tono, pag sinabi ni Brother Darwin, baba! Baba ako. Wala nang ibang dagdag pa. O. Pag sinabi ni Brother Darwin, itigil mo yan. Tigil na, wala nang daming sat-sat pa. Brother Darwin lang yan. Hindi pa si Kristo yan. Brother Darwin lang yan. Oh. Kaya na sa amin yung yung sinasabi nila na sinasabing obedience. Ito, wala to eh. Pambubuling ginagawa nito eh. Yung mga pambubuling, hindi yan ugali ng tunay na iglesia. Look at that. Kung may mali man sa amin, crab. Kung may mali man sa amin, ituwid nyo na lang yung mali. Kung may mali man. Without saying any ad hominem. Kaya nyo yun? Sinabi ko pa nga lang, hindi lang ako basta moderator ng programang ito. Ako ay host din. Sabi na, ano daw yan? Ano yun? Horse? Horse ba yun? Hindi nito. Tingin nyo, may panama kayo sa akin? Laki panama sa akin, tandaan nyo yan. Tama yan, Bro Jando, dapat magkita sila sa mukha ni face, no debate. No face, no debate. O, tutry ko sa kanila. Kasi, sabihin ko sa kanila ngayong Lunes, sa live nyo, sinabi ni Nas Binabilis, hindi kayo makapagdebate sa puto-puto kung hindi kayo naka-open camera. 'Di ba? Sabi niya, ngayon, nung nasabi kayo for privacy ninyo at ginalang ko, pinasama pa ninyo ako at ginalang ko, nakapasok kayo. At inalipusta nyo pa si Nas Binabilis kasi pinayagan kayo magipagdebate na walang muka. Kung i-strictuin ko na yung protocol ngayon, no debate, no face, no debate, lalaban ba kayo? Talagang sisingilin ko sila ngayong Lunes ng gabi. Sisingilin ko yan. Gusto ka tagalay, pagtawanan ba naman si Nas Binabilis? Kami nga nakapasok, wala kaming open camera. Ginalang ko lang naman kayo. Ha? Ginalang ko lang naman kayo. Paggalang na hindi nyo kayang gawin sa amin. Paggalang hindi nyo kayang gawin sa amin. Yan yung live nila, puro atake. Pakinggan nyo yung live nila, puro below the belt ng mga words ang binabato sa atin. Meron ba isa sa kanila sinabihan kong tanga? Meron ba? Meron bang isa sa kanila sinabihan ko ng tanga? Di ba wala? Ako, tinawag nila akong tanga doon, di ba? Abangan ninyo, ilalanta natin yung episode ni Caborno kung saan ang anak
ni Candy Pangilinan ay inalipusta ng The Revealers. Yan ang ugali ng mga ayun sini Manalo. Oh. Yan ang kanilang ugali. Kunwari ba, hindi tama mga lipusta ng tao. Kung talaga naniniwala kay Kristo, sabi ni Kristo, ang nagpapakumbaba ay aking itataas. Ang nagpapakataas ay aking ibababa. Eh, ba't ang taas-taas nyo? Tandaan ninyo saan mayayari pagpapataas pababa? Sa, ano na yan? Sa judgment na yan. Sa kabilang buhay na yan, mangyayari yung pagpapataas at pagbababa. Kaya kung sa buhay natin ngayon, napakataas ng ano mo, ng ihi mo, lagot ka pagdating ni Kristo. Dahil ibabagsak ka niyan. Oh. Kung ngayon, buhay tayo, ay napakataas ng ihi nyo, lagot kayo. Kung babalik ni Kristo, ibabagsak kayo nun. Kaya nga ako rito, kung tumataas yung boses ko, sinabi ni Padre Darwin, baba! Baba talaga ako. Eh, ba't tumataas yung boses ko? Dahil kita naman ninyo na sa programang ito, kailangan namin ilabas ang totoo. Totoo. Hindi pang-control. Ano ginawa ng The Revealers nung kagabi? Ang tanong is about sa official gazette. Ang sinasagot yung detraction. Pag-iwas yun Strawman fallacy yun. Yung pag-iwas, pagliko, di ba? O di kaya red herring. Red herring fallacy. Ito talaga itong mga The Revealers talaga. Ang lalakas ng ano nila. Tingnan mo. Brother Midan. Ayun, 1 minutong pagsagot po, mga kaibigang Katoliko. Wala po. Tinitindigan ko, wala. Ano ba ang nilalaman ng Philippine Gazette na yan na nag-publish noong 1942? Ano po ba nilalaman yan? Yan po ay naglalaman ng naganap noong 1941. Kung kaya't nung nag-appeal po sila sa Court of Appeal, wala siyang isinalaysay doon at meron po akong pruweba dito. Ito po ang aking dokumento na wala siyang sinabi na andun lang siya upang linisin ang kanyang sarili bilang claim lang. Ayan by claiming. Balikan po natin yung sinasabi natin kanina. Yung pong kaso ng rape, hindi po ang Rosita Trillanes ang gumawa nun, kundi ibang tao na pinapermahan lang kay Rosita Trillanes. At yun... Time. Okay, Brother Wendell. Follow up. Yung pangalawang tanong niya, mahina. Yung unang tanong, napakahina. Yung pangalawa, mahina. Napakahina. Follow up, Brother Wendell, sabi niya, hindi daw mabasa doon. Okay. Sabi mo kanina, hindi mabasa doon. Pakita ko, Dadyando, ang Official Gazette, July 1942, page 393. Ito ang sinabi ni Rosita Trillanes. Pakita ko ha. Sabi niya, when I was already unconscious, he raped me. Tanong, sabi mo hindi binanggit dito sa official gazette. Mapapansin nyo, dito po sa ipinakitang video ni Wendell Talibong, nakalagay po rito official gazette, tapos decision of the Court of Appeals. Ito po ay hindi po kagaya nung sa official gazette. Ito po ay halos edited na po at ito po ay gawa na lamang po ng kinuhanan nila. Ayan po Papakita po namin sa inyo yung sa official gazette. Sige, tuloy lang muna natin. July 1942, official gazette. Sagutin ko lang yung call.
Yun. So, yun ang ano niya. Yun ang kanyang hindi daw yun daw i-edited, hindi daw yun nasa official gazette. Ako, wala akong alam dyan sa official gazette na yan. Narinig ko lang yung kay Brother Wendell. No? Kaya nga sabi ko kay Brother Wendell, kung meron kang kopya, pwede mo bang ipakita yung kopya mo para malaman natin? Sabi ni Brother Wendell, oo, pwede. Kaso, napakaliit ng letra. Kaya ang ginawa ko, tinanong ko sa ChatGPT, ano ba ang nakalagay sa official gazette? At nilabas naman ni ChatGPT yung kanyang sagot. Yung sagot ni ChatGPT, the same sa binabasa ni Brother Wendell Talibong. Oh. Kaya ang sinabi ko kay Midan, much better na lang bro, para ganito bro. Sabi niya kasi meron. Sabi ni ChatGPT, meron din. How about ikaw na lang ang maglabas? Sa'yo, sa'yo galing. Ikaw ang maglabas ng sinasabi ng official gazette. Ikaw na lang maglabas. Ayaw naman maglabas ni Midan. Oh. Tatlong haba, tatlong mahaba. Oh, kaya Hindi na dalawa, 5 na. Plus 3. o kaya ang ginagawa ko, ang ginagawa ko doon is tinanong ko na lang kay ChatGPT para malaman ang totoo. Hindi lang ako moderator lang ng talakayang. Ay, ako. Okay? Oh. Page 393. Objection, Brother Decision Jando. of the Court of Appeals. Ang Objection tanong. po. Ang Objection. tanong. Yes. Sandali muna, Brother Jando. Wait lang Brother Wendell, meron pang objection eh. Anong objection mo, bro? Ayun. Inuulit ko po sa mga nasa taas, kapag ka nagkaroon po ng unmute at nag-record po sa akin na nagsasalita kayo, magpo-post po ako para makatulong po kayo sa amin. Ano po? At medyo nagbibisi na po. Dumarating na po yung mga transaction. Kanina po ang katanungan niya, noong 1942 base sa Philippine Gazette, may sinabi ba si kapatid na Rosita Trillanes na siya ay ginahasa? Yun ang kanyang katanungan. Pinamalian ko po yun, moderator, sapagkat ang nilalaman ng Gazette ay yung nasa 1941. Wala nang isinalaysay ang kapatid na Rosita Trillanes sa Court of Appeal na siya'y ginahasa. Walang ganon. Kaya Yun ang reason. Kaya gusto ko ilabas nila. Naglabas si Brother Wendell, hindi ko lang maklaro. Kaya sabi ko sa kanya, pwede maglabas ka rin na ati sa'yo galing. Totoo lang talaga akong alam dyan. Ha? Wala akong alam dyan. Diba? So sabi ko, ilabas nyo muna lang. Sabi ni Brother Wendell, meron siyang nabasa. Sabi mo naman wala. Ka-ChatGPT ako nagtanong. ChatGPT, ano bang nakalagay? Ang nilabas si ChatGPT, tugma, sa binabasa ni Brother Wendell. Pero sabi naman ni Midan, wala. So being fair na lang, kasi dalawa na ito ChatGPT at saka kay Brother Wendell, ikaw na lang maglabas bro. At least meron kang kakampi. Ikaw maglabas ng kopya mo. Hindi naman siya naglabas ng kopya. Yun na sa retraction kasi paliwanag nila yon sa retraction. Yun ay paliwanag nila na yun daw ay fabricated. Paliwanag nila yon. Pero hindi pa naman kasi tinatanong kung ano yung paliwanag nila doon. Ang tanong kasi doon, ano ba ang binabanggit doon na sinasabi nilang fabricated? Yun kasi tanong ni Brother Wendell eh. Oh. Wala akong kopya eh. Kung may kopya pa ako, papakita ko yun. Dali lang sa akin magpalabas ng kopya sa sa screen eh. Oh, mayroon ka bang kopya, Brother Wendell? Meron. Ikaw bro, meron kang kopya, pwede ilabas mo na lang para patas kayong dalawa. Oh. Nagagalit sila kasi naglabas ako ng ChatGPT, moderator lang daw ako. Never nangyari na ang doctrinal talakayan namin, ako ay moderator lang. Never nangyari yon. Hindi ako moderator lang. Ha? Hindi ako moderator lang. Tandaan nyo yan. Ako ay moderator and host. Host na nagmo-moderate. Hindi ako moderator lang. Uulit-ulitin ko yan sa inyo. Hindi ako moderator lang. Ako ay host and moderator.
ng programang doctrinal talakayan ng punto por punto. Sana wag nila iwala sa isip yon. Kasi iba kasi pag ginawa ko na tila yata sobra pa sa tungkulin ng isang moderator, nagrereklamo sila. Never yan ng host and moderator ako. Tinanong si Brother Wendell, sabi niya meron. Sabi ni Midan, wala. Ano ba talaga totoo? Meron o wala? Sabi niya, meron eh. Sabi niya, wala eh. So, anong gagawin ko? Disinearch ko si ChatGPT. Tumugma kay Wendell. O para bigyan ko naman ng fair side naman yung si Midan, ikaw na lang maglabas, bro. At ating basahin sa live. Ikaw na lang maglabas at basahin sa live. Kasi sabi talaga niya, meron eh. ChatGPT, tugma naman sa kanya. Ikaw bro, ikaw lang nagsasabi na wala. Pwede ba ikaw na lang maglabas? Para at least may kakampi ka. Eto, may ebidensya ako na hindi yan ang nakasulat ng decision of the Court of Appeal. Etong sinasabi dito. Basahin natin. Kung talaga bang wala. Oh. At saka, ipinaparating pala ni Father Darwin Gitgano na itigil na yung ganyang uri ng usapan. Kasi personal daw masyado. Ang punto por punto is doctrinal. Pero nauwi sa personal issues. Sabi ni Father Darwin kaninang umaga, tumawag siya, itigil nyo na yung pag-uusap nyo na yan. Dahil very personal issue yan. Personal issue yan. Ang punto por punto is not for personal issues. It's for doctrinal issues. Kaya malamang ngayong darating na Lunes, wala nang part 3. Wala nang part 3. Dahil ang mismo ng spiritual director ng punto por punto ang nagsabi na itigil na yung pag-uusap na yan dahil yan ay personal issue. Ang punto por punto is for doctrinal issue, not for personal issue. Kaya, huwag kayong magtaka na ngayong darating na Lunes, hindi na natin idudugtungan pa yung talakayang nangyari kagabi. Yun ay dahil sa ang mismong spiritual director na ng punto por punto ang nagsabi na itigil na yan. Itigil na yan at i-delete nyo yung mga video nyo na yan. I-delete nyo. Tingnan nyo, wala na sa punto por punto namin yung mga nangyaring pag-uusap sa bagay na yan. Wala na. Inalis na. Pinatanggal ni Father Darwin kasi personal issue na yan. Ang punto por punto is dapat doctrinal issue kaya itigil nyo na yan. Wala kami magawa. Kung talagang pera lang ang habol na ba't namin i-delete? Ha? Kung talagang pera lang ang habol na ba't namin i-delete? Tinan nyo, wala na sa punto por punto namin ngayon. YouTube dahil tinanggal na namin yun. Kasi yun ang sabi ng aming spiritual director. No wonder, huwag kayo magtaka ha. Ngayong dating na Lunes iba yung pag-uusapan. Hindi na part 3, iba na. Doctrinal issue na. Actually, inapura ko sila kagabi kasi nakulangan na ulit, nabitin na naman ulit. Sabi ko, pwede ba dalian nyo na lang yan? Mas maganda kasi pag-usapan ng doctrinal issue. Yan natin maganda pag-usapan. At dahil kaya ng umaga, nagdeklara si Father Darwin Gitgano na itigil yung ganyang issue na yan. Dahil personal issue yan. Huwag kayong magtaka ngayon. Darating na Lunes, hindi na yan tatalakayin niya patungkol dyan sa official gazette at saka sa kasi napagtanto ko, yan nga pala ay personal issue. Hindi ko lang mapigil yung kanilang kagabi, yung kanilang init kagabi, naglalagablab na init kagabi. Hindi ko na lang pinigilan. Pero this time, dahil sabi ni Father Darwin, itigil dahil yan ay personal issue. Ayun, tinan nyo, dinilit na sa punto por punto. Kaya hindi pera ang reason ba't kami nagtatalakay sa punto por punto, kundi is para sa truth. At dahil sa sabi ni Father Darwin, yan ay personal issue, labas na yan sa ating mission at vision ng punto por punto, labas na yan, personal issue na yan, ano bang balita, nagnakaw ba ng kambing, wala na tayong dyan. Ang sa atin lang, doctrinal issue, di wala na.
Dinilit na lahat, tinan nyo, wala na yung ano, yung mga live namin nung isang araw at saka nung kagabi, wala na, dinilit na. Pinadelete lahat ni Father Darwin kasi personal issue na yon. Oh. Okay? So, alas 11:23 na at small letter Iglesia ni Cristo at pinarehistro big letter, pinaliwanag ni Nash sa kanila yan kung grammar ang pag-uusapan. Hindi nga sila yung Iglesia Negosyo Corporation. Unang-una, yung Iglesia ni Cristo, hindi naman talaga yan dapat igawing proper noun, yung Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo, para bang nanay ni Jesus? Nanay ni Jesus. Pwede ko bang gawing capital yung nanay ni Jesus? Pwede ko bang gawing proper noun yung nanay ni Jesus? Di ba hindi? Yung Iglesia ni Cristo, hindi nyo pwedeng gawing proper noun. Para lang yung nanay ni Jesus. Ano ang pangalan ng Iglesia ni Cristo? Sabi ng kanilang pasuko, the Church of Christ has totally becomes the Catholic Church. Kaya kung hindi sila ang Katoliko, hindi sila ang Iglesia ni Cristo sa Biblia. Yan ang tamang paliwanag dyan. Memorize na yan, INC, inconsistent, ganyan din sila sa live ni Boy Letra. Puro ad hominem, ayaw sumagot sa tinatanong paligoy-ligoy. Sabi naman ni Drigos, dapat may download ka nun bro, JD, kung sakali. Kung sabihin natin kung sakali, may record naman ako. May record naman ako. Hindi mawala yung record. Talagang nagre-record kami gabi-gabi. For re-uploading. Ngayon, record na lang yon. Kasi pinadelete ni Father Darwin yung mga live na talakayang yun. Dahil personal issue na daw. Lagpas na sa protocol ng punto por punto, sabi ni Father Darwin. Lagpas na yan, bro. Personal issue na yan. Hindi yan doctrinal issue. Ang ating vision and mission is doctrinal issues, not a personal issue. Ayun. Wala po. Dinilit namin sa punto por punto, doon kay Brother Junior sa kaabag sa simbahan, kay Romel Palma na katotohanan ating pag-usapan, doon kay Brother Aljan na Service 721 Catholic, doon kay Brother Romer, hindi ko alam kung anong YouTube channel niya. Si Angel, alam ko hindi nagla-live si Angel. So, itong apat na ito, kung nandun pa sa kanila, malamang nabasa nila yung message ko na ipinapadelete ni Father Darwin, pag ginawa nila, edi wala na. Dahil yun ang sabi ni Father Darwin, personal issue na yan, bro. I-delete nyo na lang yan kasi personal issue na lang na yan. Hindi na yan doctrinal issue. Okay, at dahil 11:26 na ng umaga, kailangan ko na po sa inyo magbabay. Hindi na ako nag-live sa YouTube. Hindi na ako nag-live sa Facebook. Hindi na ako nag-live sa Facebook para kaya din talaga silang manood ng YouTube live. Hindi ako nag-live sa Facebook sa aking straight to the point live. So, siguro naisip kong na ang ating straight to the point live is sa YouTube channel ko na lang. Hindi ko na ito mailalive sa Facebook para yung mga nasa Facebook na makakita ng aking post kasi sinishare ko yung link nitong ating live video is magpunta talaga sa YouTube live ko. No? Okay. So, paalam na po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong panunood dito sa ating programa Stay to the Point. Basta, ang sa akin lang kagabi is ako'y naging patas sa kanila kahit nabatuhan na ng counter objection, pinapayagan ko pa rin. Minsan nasasabi si Brother Wendell, wag mong ipahintulot, Brother Jando, kasi may mga pagkakataon na pinakikinggan ko muna yung kanilang reasoning bago ako nagdideklara. Akala ni Brother Wendell, pinahihintulutan ko. Pero nang aking ipagbawal, nagrereklamo naman ng INC, bakit ko raw pinagbawalan? Kasi daw, naiipit daw si Wendell, patakara mong istorya. Patakara mong tabi diya. Nako, ewan ko na lang sa inyo. Okay. Sila ngayon is 3 hours na sila nagla-live, oh. The Philippines
Court of Appeal, saang ganito, ito ang desisyon. Yung ipinakita ni Wendell Talibong, gawa-gawa lang yun nila. Ay, gawa-gawa lang ba nila? Gawa-gawa lang ba namin? Eh, bakit tugma sa sinabi ni ChatGPT? Magsisinungaling pa to eh. Ha? Magsisinungaling pa to eh. Kung gawa-gawa namin, ba't tugma kay ChatGPT? Wow! To make his message known is our response.